Hi everyone, it's Ma'am Shitin here and welcome back to my channel. Today, I'll be taking you with me for a day in my life as an information staff, hospital edition. I've been working in the healthcare field for years and I thought it would be nice to show you what a typical day looks like. So stay tuned and keep on watching. Every day starts as early for me because I am a person na gusto ko lagi yung pagdating ko sa office is meron pa akong few minutes to settle in or to prepare kasi working in a hospital is very hectic, so that's why this is very important to me. Pagdating ko sa information desk, so open na ang tindahan, start na ng shift ko. So this time, piniprepare ko na din yung mga application na ko i-open para madali na lang sa akin pag may mag-inquire or may magtatanong. And then also, dito na din start yung mga left and right na calls like sa mga floor, yung mga nurses or yung mga ibang department or meron ding mga outside call na tumatawag. Ito na yung pinaka-busy na day na part ng araw, yung sabay-sabay na mga tanong, yung non-stop na tawag, tapos yung mga inquiries. Pero sanay na rin ako. And then, ang isa din sa mga importante sa ganitong trabaho is yung patience at saka communication. So, ito na yung part ng day, yung pinaka-favorite ko, which is my break time. Yes! So, dito, hindi ko na video yung pag-eat ko ng lunch. Ito na yung nagkakape na ako. And then, na-miss ko talaga yung makausap ko yung workmate ko. Yung meron kaming talagang pinag-uusapan kasi sa information desk, yung mga iba't ibang tao lang nakakausap ko, like mga inquiry nila, dito parang na-energize yung spirit ko. Parang na-alive na ako dito. So, mga 20 minutes, balik na naman ako. Work mode na naman tayo dito. So, sige lang. Laban na kasi few minutes or few hours na lang. Mag-e-end na ng shift ko. So, laban lang. Noong kakasimula ko lang sa pag-work dito is naninibago talaga ako kasi hindi ako sanay na makasalumuhan ng mga iba't ibang tao, iba't ibang personality, especially yung sa attitude. Kasi previously, though nasanay ako yung sa irate na mga customer or client, pero the difference is previously, I work as a call center agent. Through call lang kami nakikinig sa mga client namin nung mga na-frustrate or nagagalit, ganun. Pero dito kasi is face to face ko nakikita yung person. Pag galit sila, nakikita ko kung anong emotion nila. Kaya naninibago talaga ako noon, especially pag may galit na mga pasyente or kasama or relative ng patient.
naninibago talaga ako nung para akong nasya-shock pa minsan-minsan kasi I'm an introvert person talaga noon, but now parang hindi na masyado kasi nasanay na ako na you need to be sociable, especially sa environment na work ko, na you need to be sociable kasi we have to face different personality or person. May lowest, may average, at may yung sa pinaka highest sa ating society, kaya ganon. So if you work here, you really need to have a very strong personality kasi ganon, meron kang makakasalamuha, especially yung mga galit na mga relative ng patient, yung hindi pa nila alam yung emotion nila kasi nandun sila sa parang emergency, especially yung life na yung pinag-uusapan natin. Hindi mo talaga alam kung ano yung pinagsasabi mo, especially you're not in a good state, especially pag ganun. Kaya ikaw mismo, especially ikaw yung nagtatrabaho sa hospital, you really need to accommodate, or you really need to have a strong personality na hindi mo dibdibin kasi you know yourself na hindi talaga sila nasa normal state, kaya ikaw talaga ang mag-a-adjust sa kanila. So yun yung parang natutunan ko sa pag-work dito sa hospital, na I really need to parang understand different kind of people. Pero minsan din makakasalamuha ka rin ng mga entitled na mga tao, hindi mo alam kung tagapagmana ng kung anong malaking kumpanya, kaya kami din napapalaban din kami paminsan-minsan, pero in a professional way naman namin sila kinakausap. So yun, at the end of the day, may mga tao naman din na nakikita nila yung effort namin, kaya bumabalik sila to say thank you, at nakakagaan naman ng loob na in a small thing nakakatulong kami sa kanila or sa ibang tao, kaya happy na din kami at the same time. And that's a wrap. Finally, end of shift na natin. Pagod pero fulfilled. Everyday sa hospital, may mga bagong kwento, may mga bago tayong taong natutulungan, kahit minsan mahirap, pero masarap sa pakiramdam na mayroon tayong nagagawang mabuti. Thank you so much for spending the day with me here at the hospital. If you enjoyed this day in the life blog, please don't forget to like, comment, and subscribe for more videos about my journey as a working mom and inspiring VA. See you in my next vlog. Bye!